guys, Nardino TV again, and today is Friday guys. Long weekend kami ngayon guys, so we are really looking forward sa long weekend, no? So magandang panahon natin, so the whole weekend maganda yung panahon, but after that, starting naman Monday up to next week, maulan guys. So samantalahin natin ang magandang weather. Ayan. So ngayon guys, pupunta kami sa performance ng mga anak ko sa school, no? So ayan. So tara, samahan nyo kami. Let's go. Let's go. Yeah, we're Nagbili mo. I want some of that pepperoni now. Nataps. Wait. Hey, we're here. Dito na kami. Dito na kami sa school ng mga boys. Manonood kami ng performance. Yeah, let's go. Ganda ng panahon guys, oh. Diba? Ganda ng panahon. At ang ganda ng school nila dito. Tahimik. Tignan nyo to guys, no? Makikita nyo. Yung malaking field na yan. Yan. Malaking field na yan. It's either soccer yan, baseball. Tapos meron din court. Ayan ang mismong school guys. Daming mga parents ngayon kasi manonood din sila. So yun nga guys, nandito na kami sa school ng boys, no? So manonood kami ng performance. Pero may work pa rin ako guys. So yan yung isa pang advantage pag nasa IT ka at naka-remote work ka, no? So may company phone kami. Meron kami ditong chat group. So, pag may nag-chat lang sa akin, just in case, dala-dala ko naman yung aking laptop at pwede naman akong mag-work. Right? So, yun yung isang advantage. Okay? So, let's go inside guys at manonood na tayo ng performance. Mababa pala yung basketball dun. Ito. Okay, dito na kami guys sa school. Performance later. Ay, yeah. There you go. Ay, yeah.
the next day. Pagkatapos namin mag-breakfast guys, maglalakad lang kami sandali kasama yung mga bata, di ba? Ganyan lang dito guys, pag weekend wala kami masyadong ginagawa. Lalakad lang kami dito sa area. Napakaganda kasi dito sa community namin. Masarap maglakad guys. Right? Samahan niyo kami maglakad. Lakad lang. Ito guys, malapit dito sa amin. Itong sa kabilang side na yan guys, golf course yan. Golf course yan sa gilid. Kaya ang ganda ng view dito. Dito kami madalas naglalakad guys. Are you sleepy? Okay, 1-0. Napipikon na sila eh. Parang tanga to. Yon! Good morning mga idol! Joke lang. Yun, so guys, hindi na ako nakapag-vlog kahapon, no? So, after nung event, nagpunta na lang kami ng mall, and then pag-uwi naman guys, nag-movie night naman kami ng mga kids ko, no? So, kaya din sobrang pagod na, so natulog na lang ako, no? So ngayon guys, itutuloy natin yung discussion natin kahapon na you know, ang topic natin is about yung Canadian Dream, no? Ano na bang nangyayari? Kumusta na ba ang Canadian Dream dito sa Canada, no? But before we start guys, yung sa mga nagbabalak pumunta ng Canada or yung sa mga nandito na, right? Bago kayo mag-push diyan sa sinasabing ang Canadian Dream, tanungin niyo muna yung sarili niyo guys, ano ba yung purpose niyo? Ano ba yung objective kung bakit kayo pupunta dito sa Canada, di ba? Kasi guys, yung purpose nyo, hindi naman pwedeng purpose din ni Pedro tsaka ni Juan. Yung purpose ko or yung objective ko or nung family ko is pareho rin sa inyo. So, magkakaiba kasi tayo guys eh. Pwede naman ding ang purpose nyo lang is mag-work dito, makaipon, tapos magpatayo ng business sa Pilipinas or ng bahay, and then you're done. Pwede naman kaya kayo dito pumunta is gusto nyo mag-upgrade, gusto nyo mag-aral, 'di ba? Tapos uuwi din kayo ng Pilipinas or magi-stay talaga kayo dito for good na with your family at dito ka na magre-retire. Iba-iba kasi tayo, guys, no? So, sa amin kasi share ko lang sa inyo. Ang main purpose namin kung bakit kami dito pumunta. Number 1 is yung sa mga kids namin, no? Yung sa pag-aaral ng kids ko at saka yung exposure nila. Yun yung number 1 priority namin. Siyempre, gusto namin silang magkaroon ng international degree para din kung sakaling halimbawa gusto nila ulit or gusto nilang mag-settle down sa Pinas in the future, kahit pa paano meron silang edge at meron silang experience international, di ba? That's number 1. Number 2 guys is yung exposure na rin namin na mag-asawa, yung makakuha kami ng work experience guys. Kaya nga din nag-focus kaming dalawa doon sa forte namin, no? Kaya din hindi kami kumuha ng ibang trabaho. Yung work ko sa Pilipinas at saka yung work ko dito, I make sure na they are aligned, no? Kaya din pinush ko na makapag-work talaga sa IT sector para din just in case lang, no? Hindi naman natin alam kung anong mangyayari sa future, di ba? Kung talagang kailangan naming bumalik ng Pilipinas or talagang doon kami magse-settle down, at least may edge pa rin ako na makapagtrabaho doon sa gusto kong gawin, which is the information technology. And same with my wife, di ba? So,
That's number 2. So, number 3 is yung healthcare, 'di ba? Syempre guys, sabi ko nga doon sa mga yung sa mga nauna ko na vlog, 'di ba? So, sa Pilipinas kasi magtatrabaho ka, let's say nag-start ka ng 30 years old ka. Halimbawa lang, 'di ba? 30 years old tapos magre-retire ka ng 60. So you have 30 years, right? Meron kang naipon and everything after mong makapagtrabaho. Pero syempre, pag 60 years old ka na, may mga nararamdaman ka na dyan, di ba? So, kailangan mo na ng maintenance. Worst case, baka kailangan mo magpa-hospital. So, big chunk of your savings, malamang dyan mapupunta. So, kaya, naghanap din kami ng country na talagang at least secure na yung healthcare namin. Oo guys, maraming discussion about sa healthcare dito sa Canada. But again, I believe na maganda pa rin, 'di ba? So, yun yung number 3. Number 4 is yung work-life balance, guys. So, sinasabi ko nga sa inyo, dito they are very particular sa work-life balance, no? Pag family na ang usapan, talagang pwede kang makipaghagel, no? Pwede kang makipag-usap sa boss mo kung talagang kailangan mong pumunta somewhere with your family, kailangan mong mag-attend ng program sa school. Walang problema sa kanila yon, no? So, saka yun nga, ewan ko lang sa ibang work, no? Kasi yung sa work ko at saka yung sa work ni Mrs., nakikita ko naman na hindi ganun kahirap, 'di ba? Siguro nakadepende na lang kung anong trabaho. Pero again, guys, kung ang work nyo ngayon mako-consider nyo na medyo mahirap, nandito na kayo sa Canada, guys, 'di ba? Kailangan, kung gusto nyo na mas magandang trabaho, i-push nyo yung sarili nyo na mag-upgrade, 'di ba? Wala namang pipigil sa inyo to do that, 'di ba? So yun. And siguro yung last, no, yung about sa pension, 'di ba? Syempre guys, kapag nagkakaedad ka na, gusto mo rin na magkaroon ng security, 'di ba? Kapag huminto ka na ng trabaho, 'di ba? So sa pension, merong kami makukuha na pension from the government at meron din kaming makukuha sa company. Kaya din it's a good thing din na nagwo-work ako sa government, no? Kasi maganda talaga yung package nila when it comes to mga ganyan, no? Yung sa pension, sa benefits, nagagamit talaga namin dito, guys. Nayu-utilize talaga namin. Kaya din siguro hindi kami masyadong hirap. Okay, so yun yung mga reason namin kung bakit talaga kami nag-push for the Canadian dream, di ba? Now, kayo na nandyan sa Pilipinas or nasa ibang bansa, you need to gauge yourself, di ba? You need to check. Una kasi, nasan ba kayo, di ba? Let's say kung nasa country naman kayo na okay na, di ba? Let's say nasa New Zealand kayo, nasa Australia, nasa US, di ba? I would say na pwede na kayong mag-settle na lang dyan, di ba? Kasi hindi naman yan nalalayo sa Canada, or yung mga benefits na makukuha nyo dito, hindi naman yan nalalayo. Kesa yung nanggaling kayo siguro ng Philippines, at nung mga other Asian country, di ba? Na hindi ka pareho nung mga benefits na makukuha nyo dito sa Canada. Then so be it, di ba? Push nyo talaga. Pero guys, just remember, pagdating nyo dito sa Canada, susubukin talaga kayo ng Canada. Yan yung mga words na hindi ko makakalimutan nung nasa Pilipinas pa ako at nanonood ako doon sa isang vlogger din dito sa Canada. Sabi niya na, always remember na pagdating nyo dito, susubukin kayo ng Canada kung gaano nyo kagusto magstay dito. Right? So, yung mga nakaka-experience ngayon ng mga challenges, I think that is normal. Kasi, nagpunta ka sa isang magandang country, diba? So, of course, may mga challenges along the way.
right? Kaya dapat maging ready tayo sa mga ma-experience natin talaga dito. Right? Now, ang question is, worth it pa ba? Di ba? Worth it pa ba ang Canadian Dream? Again, guys, iba-iba kasi tayo ng purpose at iba-iba tayo ng objective. Pero para sa akin, kung ako ang tatanungin nyo, with all the benefits and services na nakukuha ko at nakukuha ng family ko, masasabi ko na yes, worth it talaga na sumugal kami dito sa Canada, iniwan namin kung ano yung meron kami sa Pilipinas. Masasabi ko, in just 2 years na nandito kami, masasabi ko na talagang yes, Canadian Dream is worth it. No? So, but again, nakadepende pa rin yan sa mga maraming factor. No? Kasi nga, magkakaiba tayo ng karera, guys. So, hindi nyo pwedeng sabihin na yung success ko ay magiging success nyo rin, di ba? Yung mga failure ko or failure ng iba is magiging failure na rin. Hindi rin po. So, you need to gauge yourself or your capacity, no? In terms of maraming bagay, education, financial, work experience, gauge it. And then, i-match nyo doon sa mga pangangailangan ng Canada ngayon. Now, if you can see na may laban yung work experiences mo, education mo, 'di ba? Go for it. 'Di ba? Just make sure, guys, na magre-research kayo mabuti at marami kayong plans kung paano kayo dito mag-i-stay at kung paano kayo dito mapa-permanent. Okay? So, I hope meron kayo nakuha kahit konti, right? But again, thank you again for watching, guys, and see you again on my next video. Peace.